Samantala, nagdiwa ngayong araw ng ika-34 na anibersaryo ang Pag-ibig Fund. Naging pangunahing pandangal rito si Vice President Jejomar Binay. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Ipinagmalaki ni Vice President Jejomar Binay ang mga accomplishment ng Pag-ibig Fund sa nakalipas 34 na taon ng ahensya. Ilan sa mga ito ay ang pagtaas ng loan collections ng ahensya at ang dumadaming miyembro nito. Hindi rin nagdagdag ng kontribusyon ng Home Development Mutual Fund kahit marami ang tumututol dito. Doble benepisyo pero walang dagdag sa monthly contribution. Nanatiling 100 pisong monthly contribution. Mayroon ding ilang programang nakatakdang ilunsad ang Pag-ibig. Isa rito ay ang Loyalty Card Program kung saan maaaring magkaroon ng discount ang mga cardholders sa iba't ibang produkto at serbisyo. Bukod dito, nakatanggap din ng ahensya ng ilang parangal mula sa iba't ibang award-giving body sa larangan ng business. Ang Pag-ibig po ang kauna-unahang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na nanalo sa Stevie Awards at ang pinakaunang ahensya ng pamahalaan sa buong Asia na nanalo sa ilalim ng kategoryang Management Team of the Year. Nang nakaraang buwan, nadawit sa kontrobersiya ang Pag-ibig Fund dahil umano sa maanumalyang kontratang pinasok ng ahensya. Kaya naman nanawagan muli ang Vice Presidente sa mga kritiko ng Pag-ibig Fund. Para sa isang GOCC na walang ibang isinabuhay kundi professionalismo, katapatan, kagalingan at dedikasyon, sana ay hindi haluan ng putik na dalalaman ng politika. Ayon pa kay Binay, hindi maaaring magsinungaling ang mga numerong nagpapakita ng magandang performance ng ahensya at mga karangalang natamo nito. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide.